Ginagamit ang pandinig sa komunikasyon para matanggap ang mensahe na nais iparating ng iyong kausap. Tumutukoy ito sa ating kakayahan upang marinig ang anumang tunog sa pamamagitan ng ating tenga. Pero sino ang makapagsasabi na bukod sa ikatlong mata o third eye, ay isa rin itong paraan upang makipag-ugnayan sa atin ng mga kaluluwang ligaw. Ang istoryang ito ng isang pamilya ay sinubok ang tatag ng samahan nang minsang gambalain sila ng mga bulong. Hunyo, taong kasalukuyan ang mangyari ito sa pamilya ni Arias. Isang simpleng binata na walang hinangad kung hindi ang makatulong sa kanyang pamilya. Nagtatrabaho siya bilang isang factory worker sa isang malaking pabrika dito sa Marikina. Nagsimula ang kwento ng umalis patungong probinsya ang kanyang ina upang asikasuhin ang ulupang ipinamana ng kanilang magkakapatid. Ibinenta na kasi ito ng kanilang panganay na kapatid at naghati-hati sila sa perang pinagbintahan nito. 3 araw din ang lumipas bago umuwi ang ina ni Arias na si Aling Mabel. Pero hindi nila akalaing sa pag-uwi nito ay magsisimula ang kalbaryo ng kanilang pamilya. Nung araw na bumalik ang kanilang ina, ay napansin agad nila na tila may kakaiba rito. Nakita ni Marites, panganay na anak ni Aling Mabel, ay na kanyang ina nagwawal sa kanilang sala. "Oh ma, umuwi ka na pala. Anong oras po kayo dumating?" Bungad ni Marites, pero nagtaka siya nang hindi sagutin ng ina ang kanyang tanong. Tinignan lang siya nito ng ilang segundo at biglang bumalik sa ginagawa. Nanibago siya dahil masiyahin ang kanilang ina at hindi tahimik. Kung minsan ay bumabalik din naman sa normal si Aling Madel at nakakausap ng matino. Pero madalas ay asal bata ito. Mayroon ding pagkakataon na buong araw ay mainit ang ulo niya at halos lahat ng bagay na kanyang napapansin. Maging ang kanilang mga kapitbahay ay napon na rin ang malaking pagbabago kay Aling Madel. Dahil halos buong araw na wala si Arya sa kanilang bahay ay hindi niya alam ang nangyayari rito. Pinabaliwala niya ang mga naririnig na usap-usapan ng kanilang mga kapitbahay na nasisiraan na ng bait si Aling Madel. Pero nang mismo ang mga kapatid na niya nagsabi na mayroong nag-iba sa kanilang ina, ay agad niya itong inobserbahan. 2 araw na hindi pumasok si Arias para malaman kung totoo ba ang sinasabi ng mga kapatid. Pero maging siya ay napansin na mayroon niyang kakaiba sa kanilang ina. Una niyang napansin ang madalas na pagtatalo ng kanyang mga magulang. Madalang na mangyari yun dati dahil kahit na madalas na umuwi ng lasing ang kanilang ama, ay mahaba naman ang pasensya ni Aling Madel sa kanyang asawa. Pero ngayon ay lagi ring mainit ang ulo ng kanilang ina, kaya't madalas silang nagbabangayan. Pangalawa, madalas na nagpapatugtog ito ng malakas. Inaaway na sila ng mga kapitbahay dahil 6 pa lang ng umaga ay nagpapatugtog na ito. Sila na lang ang humihingi ng pasensya para sa kanilang ina. Pangatlo ay madalas nilang nakikita ang ina na sinasabunutan ng sarili o kaya naman ay pinupukpok ang sarili nitong ulo. Dahil doon ay nakumbinsi na si Alice na hindi normal ang inaasal ng kanyang ina. Lumipas ang 1 linggo na nakita na nilang umiiyak si Aling Madel habang sinasabi nito ang katagang, "Tama na, ayoko na." Iyak ito nang iyak kaya't naalarma ang buo nilang pamilya. Noong una ay ayaw nitong magsalita at tila umiiwas ito sa kanila. "Ma, ano po ba ang nangyayari sa iyo? Hindi na po namin kayo maintindihan." Maluhaluhang tanong ni Marites sa kanyang ina, ngunit hindi pa rin ito nagsasalita at patuloy lang ito sa pag-iyak. "Ano ba ang problema mo, Madel? Hindi kami manghuhula dito para hulaan kung ano ang nasa loob mo. Tinatanong kita gabi-gabi kung may problema ka ba, pero wala akong nakukuhang sagot sa iyo." Bulyaw ni Mang Rodel sa umiiyak na asawa. "Patama na po. Huwag na po kayong dumagdag sa dinadala ni Ma." Sabat naman ni Arias. "Hindi niyo ako maiintindihan dahil wala kayo sa kalagayan ko." Mas lalong humagulhulang ina ni Arias. "Paano ka nga po namin maiintindihan, Ma? Isinasarili niyo yung problema. Ayaw po namin na nakikita kayong ganyan. Usap-usapan na kayo sa labas. Mas kami hindi namin kayo makausap ng maayos. Baka kampi niyo po kami." Hindi na rin napigilan ni Marites ang mapaluha. Lumapit si Arias para kapalmahin ang kanyang ina. Ang iba nilang kapatid ay tahimik lang na nakikinig sa usapan. Ayan na naman siya. Tama na. Muling hagulhol ni Aling Madel. Palaisipan sa kanila kung ano ang tinutukoy nito. "Maano po ba yun? Handa kaming makinig." Tanong ni Arias sa ina. Panandaling natahimik ang 4 na sulok ng kanilang bahay. Hinihintay nila na magsalita si Aling Madel at pakinggan ang sasabihin nito. Huminga muna siya ng malalim bago magsalita. "Simula nung umuwi ako, maya't maya ko siyang naririnig. Humihingi siya ng tulong. Ewan ko kung bakit ako ang ginagambala niya." Sagot ng humihikbing si Aling Madel. "Sino? Anong tulong?" Sunod na tanong ni Marty sa kanyang ina. "Hindi niyo ba siya naririnig? Maya't maya ko siyang naririnig lalo na tuwing 3:00 ng madaling araw. Hindi niya ako pinapatulog.
Saan ni Aling Madel na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Nagkatingin na naman ang magkakapatid. Pinapakiramdaman ang magiging reaksyon ng bawat isa. Hindi nila alam kung maniniwala ba sila sinabi ng kanilang ina o hindi. Ewan ko sa'yo, nababalo ka na. Singhal ni Mang Rodel. Lumabas ito para hindi na marinig pa ang mga susunod na sasabihin ng asawa, habang si Aling Madel ay mas lalong magulhol dahil sa tinura nito. Napailing na lang si Arias sa inasal ng ama at niyakap niya ang kanyang ina upang panatag ang kalooban nito. Ma, magpahinga na po muna kayo. Ilang araw na pala kayong hindi nakakatulog. Kami na po muna ang bahala sa mga gawaing bahay. Banggit ng panganay na si Marites. Kinabukasan ay naging maayos naman si Aling Madel. Nakapasok na rin si Arias sa kanyang trabaho. Pag-uwi niya galing trabaho ay narang siya ng kaibigang si Maribet. Ang kababata niya na madalas makakita ng mga multo. Alam ito ng lahat maging ng mga magulang niya. Kung hindi mo siya lubusang kilala, ay mapagkakamalan mo siyang pananing. Arias, may sasabihin ako sa'yo. Bungad ni Maribet nang harangin niya si Arias. Ano yun? Tanong ni Arias. Kahit medyo pagod at gusto na magpahinga, ay nakipag-usap pa rin ito sa kaibigan. Ilang araw ko na kasing narinig yung usap-usapan tungkol sa mama mo. Nababahala na rin ako kasi hindi maituloy-tuloy ni Maribet ang gusto niyang sabihin. Ano nga kasi yun? Halatang naiiritan na siya sa kanyang kaibigan dahil sa pagpapaligoy-ligo nito. Maniniwala ka ba sa sasabihin ko? Yung seryosong tanong ni Maribet. Oo, sabihin mo na. May nakikita ka ba? Mahina niyang tugon sa kaibigan. Nung mga nakarang araw kasi, madalas kong makita ang mama mo na may nakasunod na batang lalaki. Mga 10 taong gulang siguro yun. Ewan ko kung sino yun dahil kapag titingnan ko na siya, bigla naman siyang nawawala. Paglalahad niya kay Arias. Ang ibig mong sabihin, nakikita mo yung bumubulong kay mama. Biglang naging interesado si Arias sa usapan nila. Kanina lang kasi gusto na nitong iwan ng kaibigan at para makapagpahinga na siya. Anong bulong? Nagtatakang tanong ni Maribet. Hindi pa kasi niya alam ang tungkol dito. Nasabi sa amin ni mama kahapon na halos 1 linggo na siyang hindi pinapatahimik ng mga bulong. Hindi ko naman alam na bata pala yun. Hindi naman kasi siya nagbanggit sa amin. Kwento ni Arias sa kaharap. May isa pa. Madalas kong makita yung bata tuwing gabi sa ilalim ng hagdan ninyo. Itim na figura lang ang nakikita ko. Pero sigurado ako na yun yung bata na nakikita kong laging kasunod ni Aling Madel. Saan ni Maridet? Ang tinutukoy nito ay ang hagdan sa gilid ng kanilang bahay. 3 palapag kasi ang bahay nilang iyon. Sila ang umuuko pa sa ibabang bahagi nito samantalang ang pangalawa at pangatlong bahagi naman ay sa kamag-anak nila. Madilim ang parteng iyon ng kanilang bahay dahil sa walang ilaw dito. Pundido rin ang ilaw ng poste sa tapat ng kanilang bahay. Dahil doon ay naniwala na si Arias sa sinasabi ng ina. Agad siyang paalam kay Maribet at nagpasalamat sa mga ikinuwento nito. Tumakbo siya sa bahay upang sabihin sa kanyang ate Marites ang kanyang nalaman. Pagpasok niya ng kanilang bahay, agad hinanap ni Arias ang kapatid. Ngunit nagulat siya nang makita si Marites na umiiyak at pinalilibutan ng mga kaanak. Ano nangyayari kay ate? Bakit umiiyak yan? Natatarantang tanong ni Arias sa mga nandun. Anak, ang ate mo. May naririnig din daw siyang mga bulong mula pa kanina. Ang papa niya ang sumagot. Nilapitan niya ang kapatid para tanong ito kung anong nangyari. Ano ang naririnig mo, ate? Tanong niya sa kapatid. Niyakap lang siya ito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Sabihin mo sa akin, ate, para matulungan kita. Batang lalaki ba ang bumubulong sa'yo? Tanong niya kay Marites. Bigla naman itong napatigil ng bahagya sa pag-iyak at tila nagulat sa tanong ng kapatid. Paano mo nalaman? Naririnig mo rin ba siya? Pagtataka ni Marites. Huminga ng malalim si Arias bago kinuwento ang lahat ng sinabi ni Maribet sa kanya kanina tungkol sa batang lagi nitong nakikitang nakasunod sa kanyang ina. Kanina kasi pag-uwi ko, sinalubong ako ni Maribet para sabihin na may nakikita siyang bata na laging kasama ni mama. Sa tingin ko siya yung naririnig ninyo. Hindi ako sigurado pero hindi ba't alam naman natin na matagal nang nakakakita si Maribet ng mga espiritu? Paglalahad ni Arias. Nakikita din daw niya gabi-gabi yung bata dyan sa hagdan. Pagpapatuloy pa nito habang ang lahat naman inandun at nakikinig sa kanya. Umiiyak siya. Humihingi siya ng tulong. Hindi ko alam kung anong klaseng tulong ang gusto niya. Takot na sabi ni Marites na kasunod doon ay ang kanyang paghagulhol. Siguro kailangan natin ng isang magaling na albularyo para malaman natin kung sino ang batang sinasabi mo. Para rin matapos ng paggambala niya sa akin at pati na sa atin ninyo. Sabat naman ni Aling Mabel ng mga sadaling iyon ay matino at di nakakarinig ng bulong. Kayo ma, hanggang ngayon ba ay narinig niyo pa rin siya? Baling ni Arias sa kanyang ina at umiling lang ito. Hindi na. Simula kahapon ay wala akong naririnig na bulong. Kaya ang akala ko ay tapos na. Hindi ko naman inaasahan na lilipat ang mga bulong na yun sa atin mo. Saan ni Aling Mabel? Pa, may kilala ba kayong magaling na albularyo? Tanong ni Arias sa kanyang ama. Meron.
Sinatay, Nestor, pero galing na ako sa bahay nila kanina. Nasa buntalban daw siya at may ginagamot. Mamaya pa raw madaling araw ang dating sabi ng asawa. Sagot ni Mang Rodel. Dahil wala pang albularyo sa kanilang nilapitan ay walang nagawa ang pamilya ni Ares kundi ang maghintay. Kumalat sa lugar nila ang balitang nakakarinig ng mga bulong, sina Aling Madel at Marites. Ang iba ay naniniwala at ang iba naman ay hindi maiwasang maisip na nababaliw ang mag-ina. Natulog na si Ares bandang 9 ng gabi dahil pagod ito sa trabaho. Maayos na ang lahat ng gabi ngayon pero sa hindi inaasahang dahilan ay biglang nagising si Ares eksaktong 3:00 ng madaling araw. Hindi siya makahinga at pakiramdam niya ay may tumatagan sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa kanyang higaan upang uminom ng tubig. Nang matapos uminom ay agad bumalik sa higaan si Ares. Pero maya-maya ay may narinig siya nagsasalita sa likuran ng kanyang tainga. Nagsimulang magsitaasan ng mga balahibo niya sa batok. Sobrang hina ng boses na kanyang narinig at halos hindi niya yun maunawaan. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at nagsimulang hulihin muli ang antok. Nang walang ano-ano ay bigla na naman siyang makarinig ng mahinang boses. Tulong, bulong ito. Sigurado si Ares na ang naririnig niya ay siring naririnig ng kanyang ina at kapatid. Maya-maya pa ay sunod-sunod na ang mga naririnig niyang bulong. Umiiyak na ito habang nanghihingi ng tulong. Dahil sa takot na nararamdaman ay dali-daling kumaripas ng takbo si Ares sa kwarto ng kanyang ate. Ginising niya ito upang ipalang ang nangyayari sa kanya. Ano yun, bakit gising ka pa? Antok pang tanong niya sa kapatid. Nakabalada pa lang itong mag-isa. Ate, narinig ko na rin siya. Humihingi siya ng tulong. Natatakot ako. Nanginginig na sagot ni Ares kay Marites. Napabalik ko naman si Marites sa kanyang narinig at agad na hinarap ang kapatid. Halata na nagulat siya sa tinura nito. Ano, pati ikaw? Nakakunot ang noon na sabi ni Marites. Haliki, gagisingin natin sina mama at papa. Pag-aayaan ni Marites sa kapatid. Agad nilang tinungo ang kwarto ng kanilang mga magulang. Tulong, may narinig naman siyang bulong. Ayun na naman siya ate. Napahinto siya sa paglalakad at tinakpan ng teka. Halika na, walang magagawa yan. Maririnig at mo yan, kahit na ano pang pagtakip na gawin mo. Pagpasok nila ng kwarto ay nakita nilang gising ang kanilang mga magulang. Umiiyak si Aling Madel sa isang sulok habang hawak ang magkabilang tenga. At hindi pa rin tumitigil ang mga bulong na nanarinig ni Ares. Paano nangyayari? Bakit umiiyak si Mama? Tanong ni Marites at kagad siyang lumapit sa kanyang ina. May naririnig na naman daw siya. Bigla na lang nagising. Medyo naluluhang tugon ni Mang Rodel. Si Arias din. May bumulong daw sa kanya. Pahayag ni Marites. Ma-okay ka lang ba? Narinig mo pa rin ba? Baling niya sa ina. Natataranta na siya sa mga nangyayari. Totoo ba yun, anak? Tanong ni Mang Rodel kay Arias. Opo, yung naririnig ni na mama na humihingi ng tulong. Narinig ko po hanggang ngayon. Sagot niya sa ama. Magulo na naman si Aling Madel at tila takot na takot ito. Tama na, parang awa mo na. Sigaw nito. Tulungan niya ako. Papatayin daw niya ako. Babae yung naririnig ko. Galit na galit siya sa akin. Nanginginig sa takot na sabi ni Aling Madel. Ibig sabihin na hindi lang isang espiritu ang kumagambala sa kanilang pamilya. Tulong, muli itong narinig ni Ares. Sino ba kayo? Ano ba ang kailangan niyo sa amin? Singal ni Ares sa hangin. Ikaw muna ang bahala sa kapatid at mama mo. Pupuntahan ko si Tatay Nestor. Malawang na ay nakauwi na iyon. Bili ni Mang Rodel sa panganay na anak. Agad itong tumakbo upang magtungo sa bahay ng kilalang albularyo. Lingid sa kanilang kaalaman ay narinig ng mga kapitbahay ang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Kanina pa kasi sigaw ng sigaw si Aling Mabal, kaya't karamihan sa mga kapitbahay ay naringid. Tulungan naman ninyo kami. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Maluha-luha si Mang Rodel lang sabihin niya yun sa nakikiosyoso mga kapitbahay. Puntahan niyo naman si Mang Nestor. Dahil sa narinig ay otomatikong lumabas ang mga kapitbahay at si Maribet na kaibigan ni Ares. Nang papasok na si Maribet sa bahay ni Ares, ay bigla siyang napahinto at nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Takot na takot siya at hindi alam ang gagawin. Gusto niyang tumakbo pa uwi, ngunit hindi niya magilaw ang kanyang mga paa. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang isang matabang babae na nakaharang sa pintuan ng bahay ni Ares. Sobrang itim ng balat nito at maihahalin tulad mo sa uling. Mayroon itong makakapal at magulong buhok. Pinandidilatan siya ito ng mata na para bang ayaw siyang papasukin ito. Dahil sa takot ay kumaribas ng takbo si Maribet sa halip na saklolohan ng kaibigan. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik na rin si Mang Rodel kasama ang albularyo na si Tatay Nestor. Nagsimulang magdasal si Tatay Nestor at inihanda na niya ang mga gagamitin sa magpapalis ng masamang espiritu. Una niyang nilapitan si Arias. Naririnig mo pa rin ba siya? Tanong ni Tatay Nestor kay Arias. Opo, hanggang ngayon. Humihingi siya ng tulong. Sagot naman ni Arias. Huwag kang mag-alala. Mabait ang kaluluwang narinig mo. Ang dapat nating palisin agad ay ang malignong nasa katawan ng inyong ina. Sabi nito sabay talikod sa kanya at tinungo ang kanilalagyan ni Aling Madel.
Rodel, tama. Tanong ni Tatay Nestor. Opo, sagot naman ng tatay ni Aris. Pakihawakan ng iyong asawa. Hindi natin alam ang kayang gawin ng malignong ito. Kayo rin, tulungan ninyo kami. Baling nito sa mga kapitbahay ni na Aris na sumaklolo. Anong ginagawa ninyo? Nagtatakang tanong ni Aling Madel nang hawakan siya ng asawa at ng mga kapitbahay niyang lalaki. May ilalabas sa isang palito si Tatay Nestor mula sa kanyang bulsa. Nakabalot pa ito sa puting panyo. Hawakan ninyong mabuti ang paa niya. Utos pa ng matanda. Sumunod naman si Mang Rodel at mahigpit na hinawakan ng mga paa ng asawa. Ininikit ng albularyo ang palito sa dulong daliri ng paa ni Aling Madel at nagulat ang lahat sa reaksyon nito. Galit na galit ito at tila nasasaktan sa ginagawa ng albularyo. Pero kung papansinin mo, ay dinidikit lang naman niya ang palito. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Singhal ni Aling Madel sa albularyo. Pumapadyak ito at nanlalaban. Pero hindi natinag si Tatay Nestor sa ginagawa nito. At salis na malalupang idinilang palito ng daliri ng ginang. Tama na, sigaw niyang muli. Lumayas ka rito kung ayaw mong masaktan. Ganting sigaw ni Tatay Nestor at muling dinilan ng pagkakadikit ng palito. Tigilan mo yan. Galit na sigaw ni Aling Madel. Lubayan mo na ang babaeng ito. Sinasabis ka sa'yo. Hindi mo ako kaya. Pananakot pa ng albularyo sa espiritu. Sigaw ni Aling Madel. Tama na ho, nasasaktan na si Mama. Sabat ang umiiyak na si Marites. Hindi niyang makita ang ganong kalagayan ng ina. Huwag kang mag-alala. Hindi ang mama mo ang sinasaktan. Ang sinasaktan ko. Mas mahihirapan ang mama mo kung hindi ko gagawin ito. Sagot sa kanya ng albularyo. Wala na nagawa si Marites kung hindi ang panoorin na lang ang masusunod na nangyayari. Kilala mo po ako ha? Kayang-kaya kitang patayin. Nanlaki ang mga mata nito pero takang-taka. Hindi siya makatitig sa albularyo. Kinakalmot niya ang isa sa mga kaibigan ni Aris pero hindi siya binibitiwan ito. Tama na, galit pa rin pagsusumamo ni Aling Madel. Maya-maya ay bigla na lang ng hina ang ginang at hindi na nagpupimiglas pa. Inihiga nila ito sa kama at hinayaan na magpahinga. Maya-maya ay lumapit ang albularyo sa nakaupong si Arias. Idinikit ang palitong ginamit kay Aling Madel. Nakaramdam ng kaunting sakit si Arias sa ginawa ng matanda. Ngunit hindi niya ito masyadong ininda di tulad ng reaksyon ng kanyang ina. Matapos gawin yun sa kanya, ni Tatay Nestor ay nakaramdam siya ng sobrang pagkapagod. Isinandal niya ang kanyang likod sa silyang gawa sa kahoy at ipinahinga ang pagod na katawan. Ipinaliwanag ni Tatay Nestor sa kanila ang lahat. Dayo lang ang batang lalaki na humihingi sa kanilang tulong. Nang mula ito sa probinsya pinuntahan ni Aling Madel noong nakaraang linggo. Sumunod ito sa kanilang ina upang makatakas sa malignong ayang pakawala ng kaluluwa niya. Ngunit sa kasamaang palad ay nasundan sila ng babaeng maligno hanggang sa kanilang bahay. Ayon kay Tatay Nestor, ay mabuting espiritu ang batang lalaki at hindi sila sasaktan nito. Kailangan lang nilang mag-alay ng dasal upang hindi na sa muling gambalain pa nito. Sinigurado naman ni Tatay Nestor na hindi na sa muling gagambalain ng masamang espiritu. Kaya rin pala madalas na nagpapatugtog ng malakas si Aling Mabel ay para hindi niya marinig ang mga bulong. Ngayon ay maayos na ang kalagayan ng pamilya ni Arias. Tahimik na sila.